pansin niyo, no? Sinabi ni Senator kanina, dapat mag-focus sa impeachment. Pero he ended up talking about AKAP, lengthily. Hindi, nasabi ko lang, wag sana tayo magpa-distract, no? Wag naman tumulong yung iba dyan na ma-distract tayo, no? Dahil napaka-fundamental nung sinabi ni Kong Ako, no? In Okay. the middle of a grand criminal, no? Ito, Conspiracy, etc. Senator, pag-usapan natin itong isa pang elepante. Maraming elepante sa kwartong ito, no? Total, Patapakan tayo pinag-uusapan niya na... Hindi kasi ito, sa totoo lang, no? Yung problema na hinaharap ng Pilipino ngayon, ng Pilipinas, kahit magpapasko, syempre got issues, no? Pero pag pinag-usapan natin yung mga political controversy, siguro naman, pinakamalaki dito, yung problema na dala ng mga Duterte. Yung pananakot na ginawa ni Sara Duterte, etc., etc. Yung impeachment, yung Libo-libong IC. patay. Oo. Libo-libong patay, di ba? Hindi daan-daan, libo-libo. No? Pero, Galit pa sila, kulang pa raw. ito Dagdagan yung, pa raw. ito yung tanong ko, Senator, no? Kung medyo humupa na yung inyong puot o galit, no? Yung emosyon, ang napansin ko lang, hindi lahat ng nasa hanay ng iniisip mo na oposisyon o may prinsipyo pagdating sa paninindigan sa tama. Parang hindi lahat sila nagsasalita o tumitindig pagdating dito sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. Well, isang mahalagang usapin yan. Pero ayoko magpa-distract. Parang dinidistract ako eh. Hindi, pwedeng ako na ba yung sumagot? Pwedeng separate topic yan, no? Hindi, ako na sasagot. Sige, Baka sige. naman dahil distract. Actually, sinagot mo na nung isang araw. Hindi, baka naman kasi busy lang sila sa sa Pasko. Diba nandiyan yung spirit ng Kapaskuhan. Tapos baka takot mabawasan ng boto, matalo sa eleksyon. Or kinakailangan magpa-selfie kasama yung Baka kasama yan sa Hindi. Ito, no? Ito factual lang, no? Kasi bilangan niyo yung mga political figures, no? Parang makikita nyo, ito maninindigan to, ito hindi, ito sip-sip to, ito fence-sitter to. Doon sa mga minarkahan niya na tingin nyo maninindigan, bakit parang tahimik? Diba? So, kaya ako nire-raise itong issue na ito sa konteksto na binabanggit ni Senator Edu. Diba? Na, paano mo may dadala yung issue doon sa sentro na yan kung yung mismong inaasahan ng iba na magsasalita, hindi, nananahimik. Diba? Yeah. Tama. Dahil yung pinag-uusapan natin na fundamental issue nitong ex-president na nasa gitna ng isang criminal syndicate, grand criminal scheme, no? Kung yan ay hindi dadalhin sa logical conclusion, kaso, impeachment ng anak, ICC, at sila ay magsusurvive beyond the midterms, yung possibility na bumalik yung mga halimaw na yan, no? Na mas malalaki ang pangil, mas maraming papatayin, ay lumalaki. No? Imagine mo kung makakabalik yan, na tinawag nga ni Congressman Acop na nasa sentro ng napakatinding criminal syndicate. Tapos, hindi mo dadalhin sa logical conclusion yung mga pinag-uusapan nating Damocles sword, ICC, impeachment, criminal cases, etc. No? Tapos magsusurvive sila sa beyond the midterm, magkakaroon sila ng momentum, at yung gobyerno magiging early lame duck. No? Ay napaka-fundamental niyan. At yung mga iba na mga kaalyado natin na mga politiko na ina-underestimate yung ganyang klaseng panganib, yung ganyang klaseng threat, no? Para sa kanilang political calculation to get a little more votes, no? Sa midterm, no? Ay lalong nagiging mapanganib yung ating kinabukasan, no? At ikatlo, ay lalong lumalaki yung specter ng ating mga foreign aggressor na nasa bahagi na ng ating teritoryo, lalo na kung makabalik yung mga halimaw na yan, ay talaga magiging probinsya tayo ng ating kapitbahay na superpower. Huwag kalimutan yun. Minsan nakakalimutan yun eh. No? Minsan yung isa pang elephant in the room or dragon in the room, meron tayong foreign invader na nasa ating territory na kaalyado or actively sinusuportahan nitong mga halimaw na ito na involved sa criminal syndicate. Diba? So,
Huwag natin kalimutan, there are bigger battles, bigger issues at stake than calculated additional paltry votes sa midterm. Yun lang naman, no? Ayan, tuloy. Pero Senat pero Na-distract na tuloy ako. Hindi lang yung host ang nag-distract sa akin. Napunta tuloy ako sa usapin na yan, no? Dun sa, hindi ko naman kayo pinapasagot eh. I just brought it out. Ako naman sasagot eh. Ba't eh, sumasagot? mukhang yun naman yung objective mo. Ay, hindi. Wala akong ganun. Wala akong, never in my wildest imagination had I ever thought of that. Yeah, right. Bago tayo mag-proceed, no, yung po ba binabanggit nyo na word na specter, yung dulo po ba nun, TRE o TER? Ha? Hindi, okay na. TR, Okay na. Ronnie Holmes, ikaw ba yan? Ronnie Holmes, ikaw ba yan? Nakakaasar lang ako. Oo. Hindi, kasi nga ano yan eh. Hindi, pero syempre, for the record, yung sinabi naman ni General Acop bilang bahagi nung Quadcom, preliminary findings pa lang naman po yan. No? So, syempre, hindi naman sinasabing guilty beyond reasonable doubt itong si Duterte na bilang sentro nitong supposed grand criminal enterprise. That's for the courts to determine. Pero ang punto rito, sa dami ng mga lumabas na ebidensya tsaka mga testimonya dyan, hindi mo pwedeng talikuran o hindi ka pwedeng magbulag-bulagan sa ganyan at the very least. At hindi basta-basta ang sasabihin niya ng isang kongresista o ng Quadcom na walang ebidensya. Dahil pwede siyang makasuhan dyan ng libel, etc. Di ba? So, kaya kailangan wag din nating i-underestimate yung ating mga kongresista na bagamat hindi court of law ang kongreso, no? Ito ay hindi isang strictly legal case, itong report ng Quadcom, no? Dahil sinasabi nila, o at least initially sinasabi nila, at baka mas malaki pa yung sabihin nila pag kumpleto na yung report, no? Hindi ibig sabihin nito na ito ay walang basihan, no? Dahil hindi nila sasabihin yan ng after ng mahabang investigasyon ay hawsyaw lang pala. Hindi naman, no? Hindi naman, no? May mga ibang kongresista na atras abante, pero yung buong committee mukhang hindi naman ganon. Wala ko naisip patamaan, ha? Sumabog yung guest natin. Dami sinabi. Eto, pag-usapan natin, Senator. No? Mukha bang nawala yung momentum ng impeachment? Well, yes and no. Dahil, siyempre, very significant yung impeachment. First time na posibleng mag-impeach ng Vice President. At may dalawang sinampa na articles of impeachment. Sabi nila, may parating pa daw na isa, no? Kaya, ibig sabihin, fundamental yan. First time yan sa isang sitting Vice President, no? Pero, tinatapos kasi nila yung national budget, lalo na yung BICAM. Dahil ayaw naman nila ng reenacted budget during an election year. No? Siyempre. Di ko na ipapaliwanag bakit. Pero ayaw nila ng reenacted budget. No? During an election year, inuulit ko, ang reenacted budget kasi ay napakahalaga ng role ng presidente. Siyempre, ayaw naman ng mga senador at kongresista na sila ay manlilimos sa presidente sa isang reenacted budget, lalo na election. And speaking of reenacted budget, napadala siya nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. AKA Griselda sa Netflix. Grabe naman. Ano ba naman gusto ipahiwatig sa gano'n? Huwag naman gano'n. Okay. Hindi, actually kasi may open secret na naman ito, no? Napapag-usapan na rin na merong inihahandang third impeachment complaint against the Vice President. So, most likely, isasampa na yan, no? Ihahain yan sa January. Syempre, doon magkakaalaman kung yung bang bugso ng election season, yung hangin ng eleksyon, baka naman maisantabi. Pero depende sa bigat, 'di ba? Depende sa handling nila. 3 impeachment cases. Kasi nadidinig natin sa mga kongresista, yung 1/3 na ruta, mabilis yan. 'Di ba? So, ngayon, ano ba nadidinig nyo sa Senado? Ayoko naman sabihin na may connection yung, ayoko namang isipin o sabihin na mayroong connection yung budget issue for 2025
doon sa isa, 'di ba? Wala akong sinasabing gano'n. Wala.